Okay, good evening po mga kababayan. Ito po, mayroon pa po tayong isa pang topic na kailangang pag-usapan. Ito naman po ay yung tungkol sa pag-iinit ng Duterte camp kay Martin Romualdez. Napapansin nyo ba mga kababayan na parang sobrang pinag-iinitan po ng Duterte camp ni Digong Duterte, ni Sara Duterte, at ng lahat ng DDS. Bakit ba tinuturing ninyong apple of the eye itong si Martin Romualdez? Pinagbibibintangan ninyo na gustong tumakbong Pangulo sa 2028. Well, kung totoo man na gusto niyang tumakbo, ano naman sa inyo? Diba? Ano pakinyo? Lahat naman ng Pilipino may karapatan. Pero bakit? Alam naman natin na hindi lang naman si Martin Romualdez ang may balak na tumakbong Pangulo. Marami dyan. Bakit masyado kayong DDS, kayong nasa kampo ni Sara? Tanong ko lang, bakit masyado ninyong pinag-iinitan si Martin Romualdez? Dahil siya lang ba ang napapansin ninyo na may balak tumakbo? O siguro ko ngayon, dahil laya na si Leila de Lima at ipinupush siya ngayon ng dilawan na pwedeng silang pambato nila sa 2028. O umpisahan nyo na rin na bugbugin si Leila de Lima. Bakit masyado ninyong pinag-iinitan ang mga taong gustong tumakbong Pangulo na pwedeng pantapat sa kandidato ninyong si Sara? Di ba kayo na rin mismo may sabi na walang makakatalo kay Sara? Wala. Ilalampaso yan ni Sara. Ganun naman pala eh. Kanino ko ba yan narinig? Kay Panelo at kay Roque? Ganun naman pala ang paniniwala ninyo na walang mananalo kay Sara. Di sana, relax na kayo. You have to relax and wait. Dahil sure naman pala kayo na si Sara, walang makakatalo kay Sara. Bakit masyado kayong ang init ng dugo ninyo kay Martin Romualdez? Kailan lang sinabi na naman ni Digong nyo na hindi naman mananalo yan si Martin. Sa Mindanao, hindi man manalo yan. Sa Bisaya, hindi manalo yan. Sa mga Tagalog, sa Manila, hindi manalo. Hindi pala eh. Yun naman pala. Nangangarap lang pala si Martin ng buhay. Buhay, tuloy. Ano ba yun? Tulungan niyo ako mga kababayan. Nananaginip ng gising pala. Buhay na buhay si Martin eh. Yun naman pala eh. Para pala sa inyo, si Sara ang malakas. Para sa inyo, si Sara ang number 1. Si Sara ang maraming tagahanga. Si Sara ang susunod na Pangulo. O ano pa? Di mag-antay na lang kayo ng 2028. Sigurado naman pala eh, na walang tatalo dyan. Masyado pinag-iinitan si Martin Romualdez. Bakit? Nai-insecure kayo? Nagpapakita lang kayo na masyado kayong insecure. Di ba? Insecurity yan. Nakikita nyo kasi na may kung ano man ang ginagawa ni Martin Romualdez, parating ninyong pinag-usapan, binabatikos, kaysa nandoon, namimigay ng
namimigay ng bigas. Ano na pala ang dapat ipamigay? Shabu? Ayaw ninyo makakita ng gawaing mabuti? Ano ang gusto ninyong ginagawa ni Martin Romualdez? Sige nga, ituro nyo nga kung anong dapat niyang ginagawa na magpapasaya sa inyo. Kasi galit na galit kayo sa pinagagagawa niya. Bakit? Sumisikat ba sa tingin niyo? Nagiging sikat ba si Martin Romualdez? Di sana gayahin nyo na rin lang. Imbis na magpapaparagpadag kayo dyan, mangingisay-ngisay kayo dyan sa batikos, gayahin nyo na lang kaya. O, mamigay din kayo ng mga bigas. Diba plano yan ni Sara? Libreng sakay, libreng palibing, libreng pakasal. Ang cheap! Wala na bang ibang project? Alang originality. Marami nang gumawa niyan eh. Sa totoo lang po, ang daming project na pwedeng gawin. Hindi lang yung mga libreng palibing, libreng school supply, libreng sakay. Ano yan? Gawa na lang kaya kayo ng libreng palaba. O, di ba? Ipaglaban ninyo yung mga anak ng mga magulang na busy sa trabaho. O, para magaanan sila. Hindi na nila isipin yung pagdating ng bahay, galing sa trabaho, ipaglalaba pa yung mga anak. Paglalaba, ipagpapaplansya. O, buti pa yun ang gawin nyo. May iba naman. Puro na lang libreng palibing. Ang dami na kasing gumagawa ng ganyan eh. Yung mga medical mission. Kakasawa na. Wala nang iba. Wala na kayo ibang maisip. Paturo kayo sa akin. Ang dami kong naiisip. Ngayon sasabihin na naman ako ng mga bashers na viewer ko na, o ikaw na. Ikaw na magaling. Sige, takbo ka ng Senado. Kasi naman, di ba, yung mga nandiyan natin sa gobyerno, yung mga naiisip na project, naisip na ng iba yan. Ano kaya kung ibahin nyo naman? Ano kaya kung pumunta kayo sa mga barabarangay? Tumulong kaya kayong magtanim ng palay doon sa mga magsasaka? Oh, bago yun. Sige nga. Ba, ang sakit kaya sa likod na magtanim ng palay. O, sa taniman ng palay, magplanting rice kayo doon. Tulong kayo, libre. Or, at least, yung mga nagpapataniman ng, pag nagpapatanim ng palay, nagpapakain po yan eh. Nakakapagod kaya magluto. Kasi ako nakita ko yan eh, nung, panahon na nagpapatanim pa kami ng palay. Nagpapaupa kami eh. Alam ko yan. Snack, tanghalian at merienda. Maraming nagtutulong-tulong yan na nagluluto ng ipapakain din sa mga trabahador. O, yun kaya. Kaya kakapagod kaya. Yung kapag yung mga malalaking pataniman dyan, yung mga ilang hektarya yan, ilang trabahador yun. O, yung mga ano nyo dyan, yung mga sosyal-sosyalin dyan na gustong tumakbo ng kung ano-anong posisyon. Aba, bago yun. Televised. Televised para sikat. Tulong kayo magtanim, mag-araro. Maghabas ng palay. 'Di ba? Hindi yung mga ganyan-ganyan lang.
Wala nang wala nang bago, walang originality. Tulong kayo dun sa quarry, oh. Magbuhat ng mga bato. O dyan sa quarry, dyan sa bulkan, oh. Namumulot ng mga bato na gagawing gigilingin, gawing aggregate. Magpala kayo doon ng buhangin. Oh. Yung mga kagaya ni, yung mga macho-macho dyan, mga kagaya ni Roque, mga kagaya ni Robin Padilla. Oh, tulungan nyo din sa mga nagtatrabaho. Diyan sa mga barangay. Diyan sa mga ilog-ilog, oh. Nangunguha sila ng buhangin. Ang dami pwedeng gawin. Hindi lang yung mga yan eh. Hindi blue collar. Isip naman kayo ng ibang ang daming pwedeng gawing proyekto eh. Oh. Yung mga may sakit, dalawin ninyo. Yung mga ito, yung mga agaw buhay. Yung ministry for the sick and dying. Oh, challenge. Kasi kadalasan po yung kahit na mga kamag-anak, yung mga apo-apo, mga anak, kapag yung naghihingalo na yung halimbawa matanda na may sakit, imbis baga na doon sa tabi nung mamamatay na, nagtatakbuhan, tatago, natatakot, takot lumapit. Hinayaan na yung mamamatay mag-isa doon sa kwarto. Suma naman yan. Alam niyo sa isang taong mamamatay, ang gusto po niyan, nandyan sa paligid niya yung mga mahal niya sa buhay. Yung hawakan siya, yung for the last minute ba, para kang yung bumibiyahe, ang biyaheng yan, last trip yan eh. Wala nang balikan. Kung yung mga bumibiyahe nga lang, papuntang Manila, papuntang abroad, kung saan lang papunta, hinahatid nyo sa terminal, di ba? Nag-iiyakan kayo. Yun may kasiguruhan pa na babalik. Pero itong mamamatay na wala nang balikan. Pero lalo na yung mga apo, mga anak, nagsisipagtago. Takot na takot sa naghihingalo. Alam niyo dapat nga gagawin niyo sa naghihingalo? Kargahin niyo sa inyong kandungan. Kakausapin niyo yung let the person feel your love. Kasi yun na yung huli. Kasi ako po yun ang ginawa ko dun sa nanay namin na mamamatay na. Kasi, put yourself in the shoes of the person dying. Gusto niyo ba na nahihirapan kang huminga, nahihirap ka na, lungkot ka na kasi iiwanan mo na yung mga mahal mo sa buhay. Pero nasaan yung mga mahal mo sa buhay? Nagsipagtago. Gusto niya pong makita yung mga mukha ninyo for the last time. Diyan kayo sa tabi niya. Hawakan nyo yung kamay, hawakan nyo yung paa. Kausapin nyo. Magpakita kayo. Ipakita nyo yung pagmamahal nyo. Hindi yung magsisipagtago kayo. Tapos takot na takot. Katimangan ng mga ganong Hindi po ako nagbibiro. Totoo po yun. Kasi ako po yun po ang nasa opinion ko eh. Na yung taong mamamatay na, ang gusto niyan, nandyan sa tabi niya yung mga mahal niya. Maramdaman niya yung presence at yung pagmamahal, yung affection ng mga taong mahal niya. Mga loved ones niya. At magpapaalaman sila. Ganun po. Hindi yung takot humawak. Mamamatay na yung tao. Ano nakakatakot doon? Wala na nga siyang wala na siyang lakas. Anong nakakatakot doon?
Kawawa po ang isang taong mamamatay na iniiwanan mag-isa. Sabihin ko sa inyo, mararamdaman nyo yan pag kayo na ang nandun. Doon sa deathbed, kung saan you're breathing your last. Tapos siyempre hinahagilap mo yung mga mahal mo. Kaso, parang nandidiri sa'yo. Takot na takot, magsipagtago, nakasilip. Yung malakas ang loob, nakasilip. Mali po yun. Dapat ninyong gawin yung body contact nandiyan dyan. Kailangan nga kalong nyo sa inyong kandungan. Yakap. O at least hawakan. Say your last loving words to the person. Pabaon ba? Pabaon. Pabaong mga salita. Di ba, mga kababayan? Tama ba o mali? Dare? Okay. Morbid ba? Hindi, practical yun. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang at huwag kayo matakot. Kayo naman.